Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang. Tulong mo na lang dyan sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Mag-ingat sa kakapost sa Facebook, sa YouTube, o sa anong pamang social media platform. So sa panahon po natin yan na talaga ang trending. Yan na po ang modern technology na hindi na natin pwede pang maiwasan. Talagang yan na po ang sa panahon natin ang umiiral ngayon. Lahat ng tao nakatutok sa Facebook, may account, di ba? Lahat po. TikTok, Instagram, lahat na. Tanong, saan mo ba nagagamit ang iyong social media platform? Ito ba para sa sarili mo? Ito ba ay para lang sa mga luho mo, kayabangan at kung ano-ano pa. So, marami po ang advantage ng social media. Madali tayong makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay, lalo na, di ba, sa mga nasa abroad na dati, pahirapan pa bago mo makausap ang iyong mahal sa buhay. Kung sino bang nakaranas dito, di ba? Nung kami mga bata pa, yung PLDT, doon ka lang po pwedeng tumawag. Pupunta ka mismo sa PLDT, tapos doon mo palang makakausap ang mahal mo sa buhay. Unlike ngayon, anytime, anywhere, pwede mong makakausap. Napakaganda po actually. Subalit marami ring disadvantage na kung saan ay sinasamantala ng mga iba, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga scammer. So paano naman dapat gawin para hindi ka maligaw? Sabi sa Pilipos, chapter 2, verse 3, huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, pakitunguhan nyo ang iba na mas mahalaga kaysa sa sarili mo. Napakalinaw po no, na mag-ingat tayo at huwag tayong magmayabang. Marami po kasi ngayon sa social media, di ba? Kapag hindi naman lahat, makita mo, di ba, magagaray sa sasakyan, travel dito, travel doon, kumain sa mamahaling restaurant. Okay lang naman po yan. Wala naman po masama, lalo na kung totoo naman at galing naman sa hirap yung ginagamit mong pera para sa mga luho niyan. Siyempre, deserve mo naman. Kung talagang pinagpaguran mo yan, okay lang, malaya ka, wala namang po problema kahit anong gawin mo dyan. At post ka ng post sa social media, di ba? Puso sa atin, di ba? Lalo na pag kumakain, bago kumain, yung menu, yung mga pagkain, pipicturean mo na. Normal lang po yan. Yan na po talaga ang trending ngayon na hindi na natin pwedeng iwasan. Pero tanong, yung social media mo ba ay nakakatulong ba, di ba? O nakaka-glorify sa ating Panginoong Yesus o kay Lord, di ba? Kasi marami, di ba? Parang mga kayabangan lang, kahit hindi naman totoo, pinapakita sa social media. Pinagyayabang, di ba? Yung pinuntahang mga lugar, mga kotse na meron sila, malalaking bahay, mga properties, mga negosyo, at kung ano-ano pa. Again, sabi ko, kung galing naman yan talaga sa pinaghirapan, wala pong problema. Pero yung iba, may mapos lang, di ba? Ipagyayabang. Di ba? Kaya nga yan ba ay nakakapag-glorify kay Lord. So, ako, personally po, ginagamit ko yung platform ko. Halimbawa, dito, di ba? Sa YouTube. Yan. Dalawa kasi ang natin, alam niyo naman, lalo na sa mga kaiskonyans natin. Ang platform ko, isa para sa politics po, ang isa para sa Diyos, di ba? So, sa aking kasi, sa aking isip, kaya po ako nag-spiritual vlog dahil kung ang magulong politika sa ating bansa ay binabalita po natin, hindi ba dapat na mas ibalita natin itong mabutang balita na para sa ikaw glorified ng ating Panginoong Yesus, di ba? Kaya sana po, kahit yung mag-post ka lang ng mga ilang Bible verse sa iyong account, okay na po yun actually, di ba? At least nasi-share mo. Kagaya ko po, ang ginagawa ko po sa umaga, mag-share ako ng morning prayer at sa gabi, evening
prayer. So, sinisikap ko na araw-araw mai-post ka. Bukod pa dito sa vlog natin. So, napaka-importante po kasi na ginagamit natin ito ang ating platform para sa Diyos din. Para na sa ganun, di ba? Yung may makapanood dito o makabasa ng mga sinishare mong Bible verse, baka yung panahon na yun, ay nangangailangan talaga siya ng spiritual. Di ba? Nakalakasan. Baka sa panahon na yun, kung hindi mo siya na-share ng mabuting balita, baka bumigay na o nagpakamatay na. At least naisalba po natin. Yun po, isa sa mga hangarin natin na nasana ikalat din natin, di ba? Yung mabuting balita. Bukod sa mga ibang ginagawa po natin, kagaya ko, yun nga, sa politics issue naman tayo. Sa politics naman kasi, pero issue lang. Pagkatapos ng kagaya niyan, election, pagkatapos niya wala na, tapos na ang election. Yung ibang bagay naman po, ganun lang po. Pero siyempre, yung spiritual vlog natin, hindi po yan nagbabago. Laging nandyan, hindi rin yan naluluma. Dahil yan po ang spiritual na kailangan natin pong lahat. Sa panahon natin to, gamitin niyo po ang iyong social media account para sa ika-glorify ni Lord. So, yun po. At ang ating ilagay sa ating puso't isipan na huwag ipagyabang kung anong meron tayo. Sabi sa Pilipos, di ba? Sa halip, di ba? Pakitunguhan nyo ang mga iba. O kumaga, pagkapwa-tao, humility, yan po ang dapat natin gawin. Imbis na i-build up natin ang sarili natin, pag gumagawa naman po tayo ng magagandang bagay, ayahan nyo po ang tao na purihin tayo. Di ba? Dahil sa ating wisdom. Hindi natin kailangan pagyabang kung ano meron po tayo. Stay humble po dahil yan po ang gusto ni Lord. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan at pinansya, sabayan mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, lalo na kung ikay manampalataya ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog. Lahat po ng may karamdaman iyong pagalingin. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa minsan sa kayabangan, sa inggitan, lalo na sa hindi pagpapatawad sa isa't isa. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. At ganoon din po sa pinansa, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa, Lord. Hinahanap pa kung saan nila may raraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang kailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.